ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaw ikaw o May usa ka sanlahon nga miduol kang Hesus. Miluhod o mihangyo sa iyang panabang. Siya mingon, kung buot ka, makaayo ka kanako. Naluoy si Jesus kaniya o gihikap niya ang sanlahon o mingon, buot ko, mamaayo ka. Diha na ayo ang sanlahon. Unya gipalakaw ni Jesus o gipahimangnuan pag-ayo. Ayaw kini isugilon ni bisan kinsa apan ay tuad dayon ang pari o pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moses. Aron pagpatuod sa tanan nga naayo ka na. Apan milakaw ang tao o nanugilon hinuon sa tanang katawhan. Mahitungod sa nahitabo. Hilabihan gayod niyang pagpanugilon. Ug tungod diini si Jesus dili na pasaya-saya. Pagsulod sa lungsod, nagpabili na lamang siya sa mga dapit nga awaaw. O nangadto kaniya ang mga tao nga gikan sa nagkanalaing dapit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Balik lingkod sa gamay nga pamalandong sa Santos kay Ebanghelyo nato karon karong adlaw sa araw na ito. Sabi ni Kristo, wag mo itong ipagkalat kahit kanino. Yan ang sabi niya. At bakit ba ito sinabi ni Kristo? At ang mga church fathers nagsasabi because of the messianic secret. No. Ang rason ni Kristo, messianic secret. Jesus command to silence often after miracles and exorcism. Every time mag-healing siya, every time magpalaya siya ng demonyo, Jesus commands silence because of the messianic secret. Lagi po itong na-narrate sa Ebanghelyo. Scholars and the church fathers commonly call this as messianic secret. Here are the main reasons grounded in scripture and Catholic theology. Ano ba itong rason? Bakit sabi ni Kristo, wag niyo itong pagkalat, secret lang. No. Una, ito yung mga main reasons na nakita sa mga church fathers natin at sa mga theologians. Una, to prevent a political misunderstanding of the Messiah. Dahil yung kanilang pag-unawa sa Messiah is political. Katulad ni David. Katulad ni Samson na dinurog nila. Literally, they defeated their enemies. Political Messiah. No. Many Jews expected a political liberator. Hanggang ngayon, nag-expect pa sila na merong Messiah na katulad ni David. No? If Jesus were proclaimed too early as Messiah, people might reduce him to a worldly king. Wala na siyang kaibahan sa mga worldly na leader. Iba po si Kristo. No? After miracles, crowds wanted signs and power, not as a suffering Savior. Hindi sila makatanggap na si Kristo mag-suffer. Dapat yung kaaway natin ang mag-suffer. Katulad ni David. Si Goliath, patay. Pinatay ni David. Yan ang image nila sa Messiah. No? Yan ang isa sa mga rason. Bakit pala, sabi ni Kristo, wag niyong ipagkalat ito ha. No, maawa ka naman, wag niyong ipagkalat itong ginawa ko. Jesus wanted His identity revealed through the cross, not triumphalism. Not triumphalism. Gusto niya ma-identify yung kanyang pagkamisaya sa cross, hindi sa kanyang mga milagro. No? So, very relevant sa atin. Di ba? Hindi na tayo susunod sa Panginoon kapag may cross tayo na hindi na ako magsamba. Liminister nga ako. Nung hindi pa ako liminister, hindi masyado maraming problema. Pero ngayon,
Nag-serve na ako sa simbahan. Active na ako sa simbahan. Ang dami kong mga cross. Because Jesus is clearly identified himself to the cross. Not triumphalism. No? Ang ganda ng mga reflection ng mga apostles, mga church fathers. Mark chapter 8 verse 30, he warned them sternly not to make him known. Huwag niyo magsabi ng kahit ano, mga apostol. Sternly, warn them sternly. Hindi yan basta-basta. Huwag niyo ipagkalat ito. Dahil misunderstood siya as worldly king. Pangalawa, to reveal his identity gradually. Hindi, isang beses lang, hindi yan maintindihan. No, dahan-dahan. No, gradual process. Di ba? So kung magturo din tayo, hindi yan maintindihan. Huwag mong isipin na makuha mo na yon, no? Hindi tayo mag-expect ng too much. No? Because the revelation of the Lord in His identity is gradual process. Kaya nga, magtatanong kayo sa amin, Father, bakit hindi yan na-liberate agad? Hindi yan gumaling agad? Dahil process yung conversion natin. Hindi po instant, wala pong magic. Jesus, ito yung pangalawa, to reveal His identity gradually. Jesus' identity cannot be understood in one moment. Diyos siya eh. Hindi natin maintindihan. Diyos siya eh. Kaya nga, gradual. It unfolds in stages. Una, nagturo siya. Pangalawa, nagawa siya ng milagro para makuha nila. Hindi ito ordinaryo ang kasama natin. Pangalawa, hindi nila matanggap. Ang Diyos, nag-suffer, passion. Dito na sila na-inspire. Pang-apat is resurrection. Sabi ni San Pablo, kung hindi pa muling nabuhay si Kristo, walang kabuluhan yung pananampalataya natin. Walang kabuluhan itong ginagawa natin na catechism dito sa St. Michael Exorcism Center. Wala itong kabuluhan. Itong pagsilbi natin sa center kung hindi pa na-resurrected si Kristo. Only after the resurrection does Jesus permit full proclamation. Wala nang secret. Ngayon, wala nang secret po. Wala nang messianic secret ngayon. He allowed full proclamation. Matthew chapter 28 verse 10, go, tell my brothers. No? So, wala nang secret ngayon. Ipagkalat na natin si Kristo. Pangatlo na rason, to avoid false faith based on miracles alone. Ano mangyari sa atin? Kapag nag-focus lang tayo sa milagro ni Kristo, it is a false faith. Miracles can attract curiosity, but not real conversion. Totoo, hindi? So, hindi siya gusto mag-focus lang tayo sa milagro niya. Hindi lang tayo gusto niya na mag-focus tayo sa pagpalayas niya sa demonyo. Miracles can attract curiosity but not conversion. Jesus seeks faith, not spectacle. Silence guards against a shallow faith. Focus on wonders rather than repentance. So, ang pinaka-importante ni Kristo, yung conversion natin, yung repentance natin. Sabi niya, an evil generation seeks a sign. Lagi kayo naghahanap ng wonder, milagro. An evil generation seeks a sign. Matthew chapter 12, verse 39. Pangatlong rason, the main reason because of bakit may messianic secret, to avoid false faith based on miracles alone. Tingnan niyo yung mga ibang sekta, focus lang sa miracle. No? Tayo focus sa suffering ni Kristo. Focus sa kanyang Eucharist. It is a commemoration of the greatest tragedy of Jesus. It is a commemoration to the greatest suffering of Jesus, intense suffering sa ating Panginoon. No? Pang-apat,
Hindi niya gusto. Demons, because demons do not have right to preach the truth. No? Minsan ay sabi niya, keep silence, demon. Gusto niya yung katotohanan galing sa kanya, hindi galing sa demonyo. No? Jesus often silences demons who recognizes him. Truth spoken by evil spirit distorts the gospel. Authority belongs to Christ, not to demons. He would not permit the demons to speak because they knew him. No, keep silent. No? Hindi kailangan galing sa inyo. Galing sa cross. Galing sa aking muling pagkabuhay, resurrection. No? Ganyan talaga yung buhay natin. Sorrowful mystery. Pero there is glorious mystery. Huwag niyong ihiwalay yung suffering niyo sa glorious. No? Panglima, bakit may messianic secret? To fulfill the prophecy of the suffering servant. Kung ipagkalat yon, paano na i-crucify si Kristo? Kung gagaling na si Caiphas dahil ni Kristo, kung gagaling na si Pilato dahil kay Kristo, hindi na siya mag-suffer. Protektahan na siya. No? Ni Pilato, ni Caiphas, yung high priest. Jesus fulfills Isaiah's prophecy. So, nangyari ngayon, hindi na siya pumunta sa mga iba't ibang lugar. O nagkapalit na yung may sanla ang lagi nang nasa labas. Si Kristo naman ay nag-isolate. Diba yung mga may leprosy, ni-isolate sila. Si Kristo na ngayon ang nag-isolate. Yung may sanla ang nasa labas, nagkabaliktad na sila. So meaning, in your isolation, God is visiting you there. No. Marami tayong mga isolation. Don't forget, Jesus is visiting your isolated place. Marami na akong problema, Lord. Mag-isolate na ako sa sarili ko. Kinukundina na ako sa mga kasamahan ko. Don't forget, Jesus is visiting your isolation. Pang-anim, timing matters. No? Jesus teaches the truth must be revealed at the right time. Di ba? Marami sa atin magmadali. Bakit hindi ito gawin natin? Just wait for the right time. Di ba? So, si Kristo nga, hindi siya nagmamadali. Now, relax. No. My time, my hour has not yet come. John chapter 2 verse 4. Di ba? Sabi niya ni Mama Mary, babae, woman, hindi pa oras ko. Hindi pa dumating yung oras ko. No? Jesus teaches the truth must be revealed at the right time. Too early, misunderstanding. It will lead to misunderstanding. Kung too early lang. Si Upaw bitaw, no? Kaila-ilag mga batanon, sa di ako magdali, Father. Too early. No, ma-misunderstood unya ko. Si Edison, too late po, no? Asa mas Edison, too late, no? Lost opportunity. Kung too early, ma-misunderstood ta. Kung too late, lost opportunity. Should be right timing. Di ba, Nay? Right timing dyan. Di ba, Dol? Right timing dyan, no? Magpakasal doon sa idol, no? Kano sa idol? Mayo. Mayog madayon. Mayog. Oh. So ito yung mga punto ng mga church fathers, no? Ang ganda nito. Jesus commands silence. Mas mabuti na i-appreciate natin yung silence from time to time. His identity can only be fully understood in the light of the cross and resurrection. Just imagine, maunawaan na natin si Kristo in the light of the cross. Di ba? Lord, kinus apa man ni mahuman akong problema, Lord. Hugaan to kayo, Lord. Wani na ta sa simbahan. Okay. Aron mahuwa atong problema, di na mao. You cannot understand Christ.
Lord, thank you for this problem. Thank you for this cross. Ano man, ang sekreto din ni Kristo sa iyang mga close friend, gaan yung daghang cross. Uy, nakasabot na mo? Mo nang the more crosses, the more closer you are to Jesus. Uy, ano, apa man ni maghikog na lang ko. No? Di ba? Yeah, thank you, Lord. Jesus' identity will be understood in the light of the cross, in the light of His resurrection. Kining akong cross, sama ni sa dagat. Doon ay hunas, doon na po'y taob. Lunlun ba ding hunas ang dagat? Relax lang, mutaob po din ang taob. Yung humagtaob, muhunas na po. Yung ng cycle, imo din ang usbon. Human ang problema, nanak ko ila yung problema sa Lord. Praise the Lord. Excited ba ako, Lord? Kung saan na po ang cross na ko, ha? Faith must be rooted in conversion, not excitement. Ang daming mga ibang sekta, di ba? Their faith is based on feelings, based on emotion. Hindi po yan mag-last. So, faith must be rooted on conversion. God reveals Himself according to His divine plan and timing, right time. The silence prepares the heart for the true revelation of who Jesus is. Jesus did not forbid proclamation forever. He delayed it until the cross spoke louder than miracles. No? Tingnan mo, ha? Until the cross spoke louder than miracles. Your pain spoke. Your pain will speak louder than healing. Your pain and problem will speak louder than your liberation. Father, hindi pa ako naliberita. Father, hindi pa ako nahila. No? Because your cross spoke louder than any miracles. Because your cross is greater, the greatest miracle. When the greatest miracle happened in the life of Jesus? On the cross. The greatest pain, the greatest blessing, called salvation of humankind. No? Wow. Kung imo nang masabtan, kung kakasabot, siguro ka bagulbol na di mong tapan. Baho apog utot na di mong tapan. Wak po ni kaligo. Guba na ka. Ay, embrace na. Ikisi na. Bahuan ni mo, paligo lang dito. Gidawat baya ka na ko. No? So, don't complain of the crosses because Jesus is identified by the cross. No cross without Christ, and no Christ without cross. Balik ko na ko, ha? Why Kristo nga why cross? Wa po'y cross nga why Kristo. If you have many crosses, Christ is literally present in your lives.